Ngayong hapon, makakasama po natin si Yusek Marge Gutierrez ng DILG. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon, Yusek Marge. Siya po ay magbibigay rin sa atin ng balita at makikisama sa aming talakayan. At magiging source ng aming information from DILG. Yes, correct ka dyan, Nina. At maraming salamat at magandang hapon po sa ating mga nanonood. Gusto ko rin sana mag-thank you sa PTV4 family kasi inaccept nilang isang neophyte na katulad ko. At sisikapin ko maging mabuting host para naman makasabay ako sa idol ko Naku na si naman. Nina. Kasi unang kita ko pa lang kay Nina dahil our parents are friends. Yes. So the first time I saw her, I was still in law school, I think. Yeah. Gandang-ganda na ako sa kanya. And when I saw her like a week ago, namangha ako kasi hindi tumatanda. Grabe. So sana maging ganyan din ako. Alam mo, Yusek Marge, ako naman, di ba, you followed yung dream ng parents natin para sa atin, no? Kasi our parents are lawyers. And I started as a political science student. But I so that ended was up your in path. broadcasting. Okay. But you followed the footsteps of your parents, so which is great. I'm sure they're watching right now. Hi, Magandang Mom. umaga po. Hi, Magkaibigan Tita. talaga ang aming mga magulang. So alam mo, Yusek Marge, seryoso naman tayo ngayon. Okay. Sakop at malawak ang sakop mo dyan sa DILG. So mula sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa security and law enforcement sa PNP, ano ang maibabahagi mo sa amin na update mula sa DILG at sa PNP? Okay. So, ang una kong update ay pantungkol sa ating mandatory SK training. So, kasulukuyang isinasagawa ng DILG at National Youth Commission ang mandatory SK training sa buong Pilipinas. Inaasahan ng kagawaran na matapos na ang training ngayong araw na ito, last day na po sana, para ang lahat po ng SK ay makapagsimula na sa pag-assume ng kanilang mga positions. Oh, that's great news, ano? At least, lalo na yung mga first time Correct. na nanalo ngayon, meron silang training, hindi na lang basta-basta. So, True. gano'ng katagal yung training nila, Yusek Marge? Usually, it lasts a day or two. Okay. Ngayon, meron pang isang good news mula sa inyo dyan sa DILG. Ano itong kwentong tagumpay at subaybayani? So, correct ka rin dyan, Nina. Gaganapin simula bukas hanggang Biyernes. Webes pala, sorry, sa Sequoia Hotel sa Pasay City, ang kwentong tagumpay at subaybayani. Ito yung pinamumunuan ng DILG at mga local government units kung saan kinukwento nila yung kanilang mga best practices. So, ito ay inaasahan po na maging layunin nito na magbigay ng incentives at pagkikilala sa iba't ibang lokal na pamahalaan ng mga matitino at mahusay sa pagpapatupad ng mga local infrastructure projects. So, sinusubaybayan naman ito ng mga CSOs, NGOs at syempre ng ating mga mamamayan para masiguro mai-implemento ng maayos. Maganda yan, ano? Ngayon, dito naman tayo sa medyo masalimuot na balita, Actually. no? But marami ho ang na-shock sa balitang ito. Meron ba tayong update tungkol sa nangyaring pagpatay kay Juan Humalon or si Johnny Walker dun sa kasong Johnny Walker case? Kasi ito nga, nung nangyari nitong November 8, Yusek? Yeah, so itong November 8 na nga, a case of murder and theft was referred to the Provincial Prosecutor's Office of Misamis Occidental for evaluation by the assistance of the prosecutor under the case build-up mechanism of the Department of Justice pursuant to DOJ Department Circular Number 20 against one named person and two other John Does. So the identity of the person who was charged may not be disclosed, Nina, at the moment because the case build-up is still ongoing and we don't want it to be preempted. So, pero ang kagandahan doon, at least meron na tayong suspect and we can be assured na magkakaroon na ng hustisya ang pamilya ho ni Johnny Walker. Are you allowed ba to tell us kung ito ay politically motivated dahil, di ba, because of the SK and barangay elections?
or is it a personal case? I think ongoing an investigation, both are being considered as possible motives. Okay. But up until then, we don't want muna to preempt the case kasi gusto natin magkaroon talaga ng swift justice yung ng pangyayari na to. So, but we will keep you posted once we have updates. Siguro next week sa pagbabalik Sana. ni Yusek March, Sana. but great news na meron na tayong na-apprehend. No? Meron na kayong mga suspect na nakuha at nahuli.